Nag-i-enjoy sila. Tingnan mo ka. Tinamaan ka tuloy. Okay. Kung talagang gugustuhin ko yan, Oo. mapapahiya. Kasi naman, Andito ba siya? dito, pero huwag niyo ituro kung sino ko. Baka kalam ko lang, yagi siya sa likod, umiinom pa. Oh. Ilan pa seasons dapat ng balyahan? Ilan pa dapat? 2,000. 2,000 seasons. Pakisulat na po, may pirma na kami sa kontrata. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. First time natin gumawa ng live ng recording with a live audience. So, nakakatawa pala tayo. yun ang Nakakatawa ka. Stand-up comedian ka eh. Oo. Palapakan naman natin ang gabing ito, ang araw na ito, dahil ito ay appreciation episode para sa isang napakabait na tao, mahusay na basketball player. Yan. Talagang ipinaglaban ng ang Pilipinas. Yan. Ha? Yun, tama yun. At recently, kaka-retire lang ng kanyang jersey, number 33. Isa sa mga binibigay yan. Palapakan natin. Yung pag-retire ng jersey, isang karangalan niya na ibinibigay sa mga player na talaga nga namang nagserbisyo sa court, on and off the court. At Tama. umiyak ka doon. Oo. Konti At, lang, mga 3 patak sa kaliwang mata. Ba't may labas dila? Sa kanan, konti lang. Oo. Nagligid-ligid lang. So, ang ganda. Sobrang pinanood ko yun at natuwa ako para sa'yo dahil talagang deserve mo yan. At pero syempre, dahil appreciation na episode to para kay RDO, nandito din yung pamilya mo, mga fans na matagal na sumusuporta. Palapakan nga lahat ng fans. Yan. At may kinuha tayong dalawang fans ng SMB. Para lang magandang celebration natin. Palapakan dalawang fans ng SMB. Ayan. Ba't Full pumalak pulse, pa full si Jason? Jason, baka pumalak pa. Bigay muna natin mga credentials ng mamang ito. 6-time PBA champion. Uy. 6 times. Parang Jordan, ha? Oo, 6. Oo, 6. Pareho kami. Sige, pwede na. 2-time PBA Finals MVP. 2 times MVP. All Filipino. All Filipino. Pareho bang All Filipino yan? Oh, hirap gawin nun. Isipin mo, ha? 2 times. PBA Best Player of the Conference 2014 Governors Cup. Nakasingit lang kay Jun Marian. Oo. Tsaka kay Jason. Ba't ang Nakasingit lang isa. Hindi. Nandito si Jason Castro pala para bawiin yung best player. Kasi tama ka. Hindi. 9-time PBA All-Star. Isipin mo, palagi ka nandun. Butuhan yan, di ba? Para bumoto sa All-Star. Ibig sabihin, palagi yung buboto sa'yo. 10 sana yan eh. Hindi lang kami pumunta ng isang bus eh. Pwede ka ba naman bumalik sa PBA? 3-time PBA Mythical First Team 2012 hanggang 2014. Magkakasunod. May gawin niya sunod-sunod. PBA All Rookie Team. So, ibig sabihin, pagpasok mo pa lang talaga Unang taon. All Rookie Team. 5 kami dyan. Oo. Alala mo ba kung sino yung mga kasabay mo nito? Si James Yap. Sipi mo, ha? James Yap, ha? Oo. Si Sanitos. Pupogi lahat, ha? Si Sino pa? si Paul Artadi. Oo, pogi din yan. James. Si Rich Alvarez. Oo, kita mo, ha? Siyempre, kailangan kasama din nandun si Tonton Gutierrez, kailangan kasama pogi. Number 33 retired by the TNT Tropang 5G. Nag-iisang kamukha nga ni Tonton Gutierrez. Palapakan natin. Walang iba kundi si RDO! Ang pambansang siko. Si Hodor. Hodor. Pambansang siko.
Yeah, Mr. Wonderful. Mr. Wonderful? Oo. Binansagan akong... Sino Mr. nagbigay sa inyo yan? Hindi kasi dati may commercial kami. Rani Delight. Meron Rani- kaming commercial ng token text dati. Meron kasing load nun. Meron laging +1. 1 1 peso? o parang 1 minute, di ko alam, okay, o oh. 1 call, ganyan. Parang may unling 1 ka pa. Ikaw ang commercial model. Plus 1. Ngayon, ako yung lead sa sa commercial. Kailangan ko sabihin na plus wonderful. Ginawa ko naman. Oh, tama. At ilang beses na-request ni Mrs. yan sa iyo, sabihin niya ni-request ba yan ng Mrs. mo sa iyo na sabihin mo nga sa akin nga nila yun. Sige ha. Plus, sarap niya. 3, 2, 1. Plus wonderful. At gumagana pa rin. Kung nakita niyo naman, nag-blush agad ang wife. Nag-blush agad sa buhay niya, ikaw talaga, hindi mo katingin ng diretso sa'yo. Talagang hanggang ngayon. Gano'n na pa kayo magkasama ng wife mo? Gano'n na kayo katagal mag-asawa? Tagal na eh. Tagal na. Mag-ingat ka. Alam mo ba? Sabihin ko na lang yung year. Nagkakilala kami 1999. 1999. Naglalaro ko ng ligang labas. Oo. Tapos nandun siya sa gilid, kinikilig-kilig. Paano niya nakuha ang attention mo dun sa laro? Paano niya nakuha yung attention mo? Nung parang nandun siya sa side, tumitili siya. Tapos nung nakita mo siya, parang parang siya na, gano'n. Oo, niligawan mo ba? Hindi, bago yung game, pinakilala sa akin. Siyempre ako, pasikat ako. Warm up, dunk ako ng dunk. Ilan taong ka nito? 99? 17 ako. 17 years old. Bumibitin ako sa ere. Tapos titingin ako sa kanyang gano'n. Paniwalaan natin yung kwento niya to eh. Huwag kayong tumanggi Okay. So after nung game, nanggaling pala, so parang childhood sweetheart, parang in a way, no? College ka nito eh. College ka ba nito? 17? 17 eh. Pa-college pa lang? Pa-college pa High lang. school? High school nga. Pa-college pa lang, oo. So, Kasi yan? Pinsan ng teammate ko. Okay. Ang teammate ko noon, si Albert Gara, yung point guard namin sa St. Francis. Okay. Tapos si Ervin Soto, teammate ko rin. Pinsan ni Albert Gara si Mrs. Pinsan din ni Mrs. Yung asawa ni Ervin Soto ngayon, si Pamela. So, dalawa kami. Dalawa kayo na... Sabay kami ng ligaw. Paano ba manligaw ang isang RDO? May dalang cake. Cake. Cake ang unang dinala mo sa kanya? Tortillos. Sana hindi naman nakapatong sa kay. Minsan, Pringles. Yan. Saan mo siya binibisita? Sa bahay? Sa bahay. Sa bahay. Noon kasi kailangan sa bahay ka pupunta. Ikaw din daw kumakain ng mga bit-bit mo eh. Siyempre, dadalhin ko doon. Hindi niya kinakain, kakainin ko. Sayang naman So, para habang magkukwentuhan, may kinakain. Pero ang dalo ko na once a week lang. Once a week lang. After. Every Thursday. Paano mo kami dalhin doon sa moment na nagpakilala ka sa tatay at magulang niya? Paano yun? Natakot pa sa'yo dahil ang laki mo eh. Hindi ko agad nakilala yung magulang niyan kasi yung tatay niya, pumanaw na nung 2 years old siya sa Saudi na aksidente. Okay. Ngayon, yung nanay niya may ibang pamilya. So, lumaki siya sa lola. Okay. So, lola Tsaka, ang hindi mas strict na yun, lola. Oo, lola tsaka tita. So, paano mo na nagpapaaral sa kanya yung tita niya? Niligawan mo yung lola at saka tita? Yung lola, talagang mataray. Kasi, di ba, dadalaw ka, alas 7. Mamaya, mag-aalas 10 na. Lalabas yun doon sa salas. Magpapakitang gano'n, no? Gaganunin yung salamin. Tapos titingin sa oras. Sa relo, no? Gano'n. Oras na ba? Pinaparinig sa akin, oras na para umuwi. Pero bago yun, dalawa kami ni Ervin Soto kasi doon din nakatira yung pinsan niya eh.
Na naging nakatuloy din ni ano. Yung tatay ni Kai Soto, saka nanay niya. So kaya ganun kayo close ni Kai. Anak namin si Kai. Ngayon, yung sabi kami ng ligaw ni Ervin Soto, partner, tara na, manligaw na tayo. Hindi ligaw. Dalawa kami. Ginawa namin, dumalaw kami doon, 3 gabi o 4 na gabi. Sunod-sunod, dumalaw kami. Hindi pala maganda yung ganon. Paano hindi? Naging kayo naman. Pero paano hindi? Napagsabihan silang magpinsan ng tita niya na, o ipagsabihan niyo yung mga manliligaw niya na once a week lang. 3-4 na gabi na sila dito. Kasi dadalaw ka eh. Wala namang text, walang cellphone noon. Oo, wala pang internet. Pag landline naman, pupunta ka sa payphone. Ganun pa dati. So kailangan talaga... Pupunta mo, edi punta. Pag nandun, alam mo naman, oras ng tapos ng school, nandun na sa bahay, punta na tayo. Pero ang ganda yun kasi... Naging once a week na lang. Ako Thursday, si Ervin Friday. Edi talagang nakuha nyo naman ang kampyonato ng kanilang mga puso. Diba? Kasi alam mo kung ba't ko dinala dun sa love story. Kasi nung niretire yung jersey mo, talagang ang sabi mo, yung wife mo, ang best teammate mo. So, yan ang unang teammate mo in a way na parang pag wala ka sa court, teammate mo siya sa lahat. Diba? Kasi para sa akin, very crucial yung partner mo sa isang career ng basketball player. Oo. Siya, best teammate ko talaga kasi nagsimula kami sa wala. Kumbaga, nangangarap pa lang, kasama ko na siya eh. So, nasubaybayan niya lahat ng yung growth mo paghihirap ko sa sacrifice. Yan. Kaya palapakan naman natin ng love story na yan. Yan yung gusto ko napupulot pag nasa Balyahan eh. Kasi yung minsan akala nila, player lang on the court, nagpa-practice, nag-gym, minsan hindi nakikita yung importance ng mahusay na partner. Kasi nga, pag na-injure, pag down, di makashoot, di ba? Bumabagsak yung points o yung averages. Malaki yung tulong ng mayroon kang supportive partner, family, brothers and sisters. In your case, yung wife mo. So, kapag nasabihan ka, pinagalitan ka naman ng... yung laro mo, ayusin mo, ganyan. Tapos, syempre, pag yung talo, ganyan. Bawi ka na lang sa susunod. Kasi di ba malungkot pag talo. Lalo na pag ikaw yung... crucial na ikaw yung nagkakagawa ng crucial na tira tapos di mo na shoot kaya nagkamali ka gano'n. Yun yung nakakadagdag ng lakas ng loob, kumpiyansa. Oo, kumpiyansa yun. Pinagalitan ka naman ng wife mo kuwari dahil may ginawa kang kalokohan sa court? Sinasabihan lang ako eh, pero dalawa sila ni manager Charlie D. Kasi si Charlie D naman siya din yung manager ko simula nung nag-PBA ako. So, dalawang... Shoutout kay Charlie D. Yan. Ngayon, para makita natin yung growth ni RDO, meron tayong mga highlight videos na papalabas dito. Para makita natin kung ano ang mga special moments. Yes, ito, malaking TV natin na hindi makikita ng mga tao dito sa kanan. Gumanong ko. Kukwento namin sa inyo, huwag ka mag-alala. Alis muna tayo? Hindi. Kaya yan. Ano yan? So ito, makikita natin, papalabas, ang mga highlight videos na sana mabigyan mo ng storya, may backstory. Parang i-describe ko siya. Oo, kung ano yung nangyayari sa court. Kwento ko, sige. Oo, may pinagalitan ka ba dyan? O ng misis mo, inawit. Ay, yung mga ibang videos pala, wala sa basketball court ha? Talaga? Hindi, joke lang. Takot na. Play nyo na kasi, natatakot si RDO. Okay. Pinakabahan ka ba? Hindi, pero ito sineselebrate natin ang mga nagawa mo sa court. At ito, nahihirapan sila. Ayan. Ito. Ang labo. Medyo malabo pa to kasi Kinuha lang yan sa YouTube. Ito. Ang ganda nito. Ayun si Jason, Yang si Jason. Yang si Jason kasi pati siya napaniwala ni Miller. Si Willie Miller Marap. Ayan. Di ba nakakatawa? Kitang-kita yung mukha ni Jason Castro. Dito din pala si Jason, baka hindi naagip ng camera. Dito si Jason. At kitang-kita yung mukhang naisahan. Naisahan tayo ni Willie Miller. Sige, play ulit natin. Play mo nga ulit.
Ay, Hindi na yan. Hindi yan. iba to. Isa. Ito yung sa highlight niya natin. Baka mamaya kung ano yung lumabas ha. Ba't ang Cool Pals bag to? Cool Pals. Oh, welcome to the Cool Pals. Hindi. So ito, alam mo ikaw kasi Sige, yung... papaliwanag ko na lang. Oo. No? Ito, ikaw yung unang umabol eh. Nandito na ako malapit na Oo, ako sa eh. ring Biglang humarap si Willie. Willie Miller, ayan o. Oh. Ayan o. Balik na naman ako. Oo nga. Galing no? Napakahusay nun no? Tawa si Jason. Oo, natawa talaga si Jason dito. Parang... Bago yan, ang tunay na nangyari dyan, magja-jumble. Oo. Ngayon, mali ng pwesto yung magja-jumble. Baliktad. Baliktad. Dito yung court nila. Dito nakapwesto. Dapat sa kabila. Oo. Pinagpalit. Tapos yung mga nakapaligid, hindi na nagpalit. Kaya ang iniisip nalito din sila eh. Oo. Kami nalito. Sila nalito din. Kaya nga si Willie, hindi rin siya sigurado. Oo. Ako, nung una, okay na. Habulin ko na. Humarap. Uy. Oo nga eh. Ay, tumakakalito Saka eh. yung gano'n niya, pag gano'n niya, parang pinapakita niya na, uy, di ba? Oo. Hindi dito ang court namin. Diba? Pero hindi dito ang court namin. So, pati siya nagkamali. Diyan kami. Oo. Mukha lang. Mukha lang pinlano, pero hindi din talaga. So, yan ang tunay na bloopers na nakakatawa talaga. Oo. Pinagbaliktad pala yun. Yun yung hindi namin alam. Kasi jumble pa lang, mali na yung posisyon. Oo. Pinagpalit ng referee, dito yung ring nyo. Pinagpalit yung tatalon. Di Nagkalituhan na. nagkalituhan na. So, kasi binigyan natin ng konting ng punto si Willie na akala natin naisaan niya kayong lahat. Yung pala, pati siya hindi niya din pala alam. Pero si Willie ba ganyang maloko na talaga sa court? Meron ka bang istorya nito ni Willie na ang kalokohan niya sa court na na-experience mo? Kasi parang makulit din siya talaga eh. Kasi nung nag-guest natin si Willie Miller, ang kaming kwento nun. Makulit yun. Minsan, kukulitin ka lang, gaganunin ka sa puwet. Minsan, kukurutin ka sa dede. Oo. Ganun lang. Si Willie ba as a player, mahirap bantayan? Siya ba nakabantayan mo na? Hindi. Nabantayan ko na rin. Ang hirap bantayan. Bakit nanghawak sa puwet? Bukod sa nanghawak sa puwet, ano masasabi mo sa laro ni Willie? Nakadila pa yun eh. Oo. Pag tumidira. Tapos, very shifty. Mabilis. Kahit ganun yung katawan niya. Yung reaction niya. Tsaka deadly sa perimeter, 2 points or 3 points. Oo. Sa isa Pareho. sa mga masasayang naging guest natin yan, si Willie. Masaya. Yan yung pinaka-first episode natin ng Balyahan. Kaya sa balikan nyo, kaming kwento ni Willie. Sabi nga ni Jason, para sa kanya, yun yung pinakamagaling. Oo, nung college. Tama, Jason, nung college. Naalala ko din yun eh. Pati PBA. Tapos, si Jason, mas ginalingan na niya. So, wala na. wala na. Si Willie Miller, back-to-back yun eh. MVP. Oo. Dalawang MVP pala yun. Ito, 2-time best point guard in Asia eh. Oo. Pareho sila magaling. Oo, pareho naman. Pero Jason tayo. Pero naging Dito si Jason eh. Kung nandito si Willie tayo. Pero Jason nandyan eh. Wag mo na Pero yan. nagkasama kami ni Willie, Jason, magkakaming tatlo. Nagkasama kayo sa team? Token Text. Oo nga pala, oo. Sa 2015. Nandun siya. Bali si Willie, supporting cast na siya. Kumbaga, Oo. pag ginamit siya, Taga-guide na siya. Mentor na siya. leader, Oo. Pero pag ginamit mo, instant. Oo, galing. Galing talaga. Pag Offensive ginagamit yun, nananalo kami eh. No? Galing. Offensive player talaga eh. Oh, ito naman. Ang next natin. Uy, si Papa Berto ha. Saka si Roderick Paulate. Basketballero. Hindi ba si... Nope. Wala akong alam dyan ah. Ito. Oh, yun. Ba't natumba yun? Ba't kinakausap niyo referee? Oo. Ano yun? Nahalikan yung referee. Oo, nagreklamo na siya oh. Pwede ba natin i-moment ulit yun? Alam yan eh. Pwede mo ba na ilagay natin dito sa gitna yung moment na parang... Baka kinakausap yung referee. Ayan. Ayun oh, gumulong oh. Ayun oh. Ba't humiga? Oo nga, bakit parang... Oo, humiga, hinawakan yung uso. Tapos, dumugo yata ang uso niyan.
Bakit? Kinagat ng referee. Kinagat ng referee. Pwede mo kami dalhin sa rason kung bakit binigyan mo ng isa? Or bakit parang nung tumabi siya sa'yo ay parang nadapa siya? Ano Oo, ang nag-lead sa ganun? Tingnan Bakit nga natin kawawa mabuti, naman? ah. Ayun. Kung makikita Ako. nyo, ayan, hinawakan ko yung itlog ko. Oh, yeah. Hawak-hawak ko yung itlog ko. Buo pa. Buo pa to. Laban pa. Oh. Tapos, ayan, Dilat na dilat, kinagat oh. nga. Ang pinagsimulan niyan, talaga, Nung pababa. yan, tirador yan. Tirador Madumi na. maglaro. Magdumi talaga maglaro. Oo. Ikaw lang ba tinirhan yan? O marami Hindi, kayo? marami. Ito, binangga din ng malakas. Ano bang ginawa sa'yo niyan? Oo, lakas Palihap. naman. Ay, mahirap. Alanganin. Oo. Alam mo kasi kung hard Nananadya. foul lang eh. O gusto na talagang manakit. Diba? Nananadya siya. Pati sina Terence, sina Dondon, pati sina Calvin. May nagsumbong na ba sa'yo na, Kuya, inaano ko nito? Oo, sina Terence. Sila yung mga bago sa Gilas. Si Calvin. Nagsusumbong sila sa'yo pag ganun? Si Terence saka si Calvin. Ano yung sabi? Kuya, yung number 12. Nakaupo ako noon eh. Pagtingin ko sa score, nalaman kami ng 60 plus. Sabi ko, huwag niyo nang pansinin yan. Oo. Huwag pansinin yan, wala yan. Oo. Kaya nyo na, maglaro lang kayo. May next game pa tayo. Tapusin nyo na lang yan. Oo. Dahil lamang naman tayo ng Oo, 60. 60 plus lamang eh. E di mga 2 minutes na lang, napagod sina Vlad, sina Tingris, sina wala nang big man. So, pinasok kami ni Asi. 2 minutes na lang. Kumbaga, tapusin nyo na, napagod na yung mga player. Hindi Oo. kami na lang tatapos. Parang Reliever kayo. masabing reliever. matapos na lang. Oo. Wala naman akong balak na gawin talaga yan. Ha? Pero ang nag-lead? Bakit nauwi sa ganon? E di, less than 2 minutes, pababa akong ganyan. Biglang dumikit sa akin, bumababa ako sa kabilang court. Biglang dumikit, gumano, no? Pero hindi kalakasan. Alam mong hindi niya tinodo. Oo. Kasi nga siguro, parang naninindak lang. Oo. Pati ako itinira nito. Naging tono Cavite ako sa isip ko eh. Naglaro sa isip ko, pati ba naman ako? Oo. 2 minutes na lang. Pati ako ikaw sige. Pagtingin ko sa oras, matatapos na ang game. Patay. Hindi pwedeng patagalin to. Oo. Ura-urada. Oo. Yung oras na yun. Pumunta ako doon, re-rebound siya. Pangalawa na yun eh. May una pa siyang ginawa sa'yo? May una akong ginawa sa kanya. Okay. Nung re-rebound siya, ginanong ko siya. Tinamaan yun. Saan tinamaan? Sa mukha. Parang dito sa ilong pa ganun. Tinamaan siya. Nasa pool siya nun eh. E di, pagbaksak niya gano'n, pag landing niya, hinahanap niya kung sino yung tumira sa kanya. Siguro naman alam niya ako yun. Siguro hindi niya ina-expect nandito ako. Oo. Paglingon niya gano'n, no? Ginanong ko, pak. sa pool sa nguso, bumaksak. E di, pagbaksak niya ganyan, e di, nagmaang-maangan ako. Maang-maangan. E di, kumwari, punta ako dun sa gitna, sa may bandang top of the key, sa free throw line. Kumwari, hingi akong bolang ganyan, no? Kumwari, wala nangyari. Bakit di mo alam kung ano Pagtanggap ko ng bola, binalik ko ulit gano'n. Kumwari, wala lang. Pagtingin ko, wala, nagsumbong sa referee. Parang batang nambubuli, tapos biglang magsusumbong pala sa tatay. Oo. Hina. Ganun nangyari. Kaya kung makikita nyo, kung buo lang yung video, meron pa dyan gumagano ng towel si na Terence. Nag-i-enjoy sila. Oo, tingnan mo ka. Tinamaan ka tuloy. Okay. Maalala mo ba nung college years mo, yung pinakamagulang na player na nakasabayan mo sa court? Ka-teammate ko? Hindi, yung kalaban mo nung college. Sino? Meron bang magulang din na ganyan na binigyan mo na isa? Physical ka na ba talaga maglaro college pa lang? Talagang physikalan kung physikalan? O na buhay na lang tong other side mo nung
nung professional na? Actually, na ano ko lang yung pagiging physical sa kalalaro. Kasi Okay. yung liga namin sa St. Francis, siyempre, parang third league na yan, second league Oo. na yan. Maraming tirahan dyan eh. Tsaka, pag naglalaro kami ng university games, halo-halo na yun. Probinsya, mga Cebu, Davao, ganyan. Sama-sama na doon, mga university. Ano probinsya yung kailangan ready na ako sa pisikalan? Parang yan. Nung rookie year ko, yung Cebu. Oo. Oo, Cebu. Lay-up yung point guard namin, si Monfort. Yung kuya ni Emon Monfort. Mhm. Pag layup niya, hinampas sa mukhang gano'n. Pa. Tapos lumanding siya, parang naka-superman na gano'n. Umbalakda. You know? Oo. Hindi ka, ganun pala ng mga Cebu maglaro. Na-injure siya, na-fracture yung kamay. Tapos nung sumunod na taon, ako naman yung Tinarget. Cebu, Nabigyan. ibang team naman ng Cebu, pero Cebu pa rin. Pag screen kong ganyan, tinigasan ko kasi physical sila maglaro. Tinigasan. Pag tigas kong gano'n, bumangga siya sa akin pa. Akala niya, tinitira ko siya. Tinigasan ko lang. Oo. Ayaw siguro na medyo napahiya kasi nga, napaganon siya. Oo. Tinigasan ko eh. Maya kumbaga nangaaway na. Mhm. Nung aaway na ako, kakampi ko yung kuya ko noon eh, si Kuya Yancy. Siya yung gumanon sa harap. Mas malaki. Kung mas malaki, 6'8". Ano sabi niya? Sorry naman. Ganun. Ayun. Siya inaaway ka eh. Kamakailang. Ganun. Bata pa ako noon, mga 17 nga lang ako noon. Na-thrown out yung kuya ko, tsaka siya. Ikaw hindi ka na. Dapat kuya ko MVP noon. Dahil na-thrown out siya. Oo. Ang nag-MVP, yung isang teammate ko, si Roy Villanes. Gano'ng kalaki yung influence ng kuya mo sa'yo sa paglalaro? Like, pinush ka din niya ba talaga na maglaro? Sinundan ko lang siya eh. Kung ano yung, kumbaga, lahat ng mga nakikita ko sa kanya na ginagawa niya sa basketball, ginagaya. Anong unang ginaya mo na move ng kuya mo? Free throw. Di ba usay siya mag-free throw? Kasi ang big man kasi lagi nafa-foul. Oo. So, ginaya ko yung free throw niya. Relax. Kaya kung mapapansin mo, sige Yancy, sa free throw, okay din siya sa free throw. Oo, dependable siya. Sa big man, sa Oo. 6'8", okay siya sa free throw. Tumitira nga din ng 3 points. Oo, yun eh. naalala ko. Kasi nga. kaming dalawa, saka si Ervin Soto sa St. Francis. Noong panahon namin, bawal pa mag 3 points ang big man. Oo, pag big man ka, low post ka, rebound. Sa ilalim ka lang. Oo. Rebound, ganyan. Lalo na kay Coach Gabby Velasco. Bawal tumira ang big Oo. man. 3 points. Kahit shoot. Kahit shoot, bawal. Oo. Kami, matitigas ulo. Pero may usapan na kami. Basta pag nag-miss kunin mo offensive rebound. Ganun lang. Kayo sa team. Oo. Gano'ng kalakas yung team nyo? Alam mo, yung St. Francis nyo, parang pag nag-guest tayo ng mga player, talagang, Nababanggit, no? nababanggit kung gaano kaganda yung lineup nyo nun eh. Nung kayong magkakasama ng kuya mo. Sino bang first five nyo nun? Yancy De Ocampo, Ervin Soto, Ranidel De Ocampo, Albert Gara, tsaka si Nisar Kiram. Oo. So talagang malaki kayo for a team at that time nung lumabang kayo. Kayo na yung pinakamalaking team. O meron kayong rival na malaki din na team? May malalaki din. Oo. May malalaki Sino din. tumapat sa team nyo nun? Lasal, tsaka St. Benil. Oo. Doon nahirapan kayo. UE. Malalaki din UE. Tsaka magagaling. Kasi may kinukwento si Coach Yuri nung nag-guest natin siya. Yung game-winning dunk mo na alley-oop. Kailan nangyari yun? Pang ano yun? Pang three-peat. Pang tripit nyo? Cebu kalaban namin sina University of Visayas. Alley-oop. Talagang inayos ng coach yung play alley-oop sa'yo? Oo. Pag pasa sa akin ganun sa taas, tinignan ko muna yung ring, tatama ba ulo ko? Yes. Pero nung pagdang kong ganon, yung net kasi doon sa Rojas City yung laro medyo may ganon, may sira. Oo. Tumama yung mukha kong ganon. Sumabit? Sumabit. So, ibig sabihin, taas ng talo mo ng time na yun? nagkasugat ako dito. Yan. So, totoo pala? Totoo, kasi meron akong isang game, kalaban namin UP, nakalabing isang dunk ako. Oh?
sa kadadang kong ganon, tumatama pala yung siko ko sa board. Ang dami kong sugat dito. Talaga? Oo, totoo yun. Ang dami kong sugat, pumuputok yung dito ko eh. Kasi noon kasi ang board, mababa pa yung, hindi ko katulad ngayon, maiksi na yung board eh. Meron pang board dati, di ba? Oo, may parang May extension. hapa-ruler na Oo. nakababa. Pero ang taas na talo mo nun, sa isang dunk, Labing isang dunk. meron ka bang favorite na ginawang dunk nung college? Eh, aside from yung, siyempre game-winning dunk, para Favorite sa dunk pelikula ko, lang yun eh. Na-rebound ko. Ha? Na-rebound ko ganyan. Oo. Rebound. Pasa ko kay Albergara. Oo. Pagkapasa kong ganyan kay Albergara, pinressure siya. Tumakbo akong gano'n, no? Nung nalusutan niya yung bantay niya, wala pa siya sa half court, hinagis niya na sa taas. Kinuha ko, nandito yung board. Oo. Oo. Sarap ng balik. Wala pa kasi mga video nun eh. Kaya, yung mga liga namin, wala namang video-video dati. So, hanggang kwento na lang. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala kami lahat. Ha? Naniniwala kami lahat sa kwento mo. Pero lang yung dalawang San Miguel Beerman fan. No? Hindi ka sumali ng dunk contest. Sumali ako sa PBL. Oo. PBL. Nag-dunk ako ng naka-side yung ganyan. Ganyan. Pak. Tapos 360. Sa dalawang kayo. Nung nakita ko, may guest dunker nun guest player. Si KG Canaleta. Oo. Nung nakita ko yung dunk niya, umuwi na ako. Magti 3 points na lang ako. Oo, umuwi na ako. Tapos nung umuwi na ako, nasa biyahe na ako. Oo. Pasok pala ako sa Sa finals. Oo, pasok pala ako, hindi ko alam. Talagang literal umuwi ka na. Umuwi na ako nung nakita ko yung dunk ni KG. Ano bang dunk ni KG? Na 360 na bumamba ganon. Oo. Parang kay Vince Carter. College pa siya noon eh. Umuwi na lang ako. Tapos tumawag sa akin. Tumawag Ikaw sa na yung akin. next. Oo. Sabi niya, ikaw na yung next. Sabi, kasali ka pa sa finals. Naku, nandito na ako sa Ang layo ko na ho dyan. Tinawagan ako. Meron pa pala. Ba't di mo tinapos yung contest? Dahil nga kay KG. Ina-explain ko kasi, out na ako. Wala na. Sino dapat kayo? First time ko mag-join nun si Ronald Tubid nandun. Oo. KG Canaleta. Yung sa finals na magkikita dapat doon sa dunk contest, ikaw, Ronald si Tubid. Ronald Tubid, saka si KG. Tatlo dapat kayo. Meron pa. Meron Parang isa. 5 yun eh. Okay. Akala ko 3 lang. 5 pala ang Oo. pasok. Pero ang sino nag-champion? Si KG naman. KG, Oo. Tama naman na umuwi ka na. Tumatalon sa tao eh. Oo. Nakakatawa yung umuwi ka na. Uy, ako. Accept mo na yung defeat, no? Tapos next ko nakalaban si KG sa National Collegiate na. Slam dunk pa rin. Hindi na. Sa game Championship na lang. na. Sinong nanalo? St. Francis. Oo. Yun? Pang-forfeit namin sa National Collegiate. So, ibig sabihin, sa buong Pilipinas, champion ka. Oo. National Collegiate. Pang-forfeit. Kalaban namin, kakampi niya si James Shop. Si James Shop naka 33 points. Feeling namin, na-stop na namin siya. Pero 33 points pa rin. Ganun kalala si James Shop. Ganun kagaling yun. Pero ang hindi lang nila naramdaman, 45 points ako. 45 points ka ginawa mo? Walang 3 points yun. Lahat Pwede sa... akong tumira ng 3 points kung gugustuhin ko, pero sa loob lahat. Saya. Engka. Nagtatrash talk ba si James Shop sa court? Pag Hindi. Mabait lang din siya. Tahimik lang. Mabait lang. Pero ang galing 45 points ka pala nun. 33 si James. Lamang sila ng 8 nun, hinabol lang namin. Galing ng Joey. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Pero syempre, sa kanila lahat ng fans. Siyempre konti James lang. Shop eh. Oo, kami konti lang. Marami na siguro may crush kay James Shop noon. Oo, sikat na sila nun Yui. Meron pa tayo isa pa daw video. Sige. Tingnan natin
Masaya. Isa sa mga bagay na hindi ko na-realize na dunker si Randy Del yung nagsisimula. Ayan, ano yan? Ito. Sino yan? Konti na lang, oh. Paras. Ang layo pala. Nakakatawa ko. Pwede ba natin ulitin? Kasi parang ginaya mo lang yung dunk niya eh. Parang ginaya mo lang kung paano siya tumalon. Tino mo. Pareho kayo. Tino mo. Tino mo. Magkatabi lang pati kami. Tino mo pa. Ayun o. Oh. Pati yung tino mo. Parang dadak lang din siya eh. Parang Talagang sinadya kong hindi siya supalpalin. Oo. Mapapahiya eh. Oo. Kawawa naman. Oh, Kawawa naman. isipin mo, LeBron James, susupalpalin mo, nasupalpal mo, nakakahiya. Nakakatawa. Pero kung ang angulo, nakakap kay Lebron, ang ganda ng itsura niyan. Actually, pwede ko talaga siyang unahan banda rito pa. Ito, totoo na to. Parang sa highlights din. So parang inassist mo na lang. Hindi ako makapagpa-picture, mailap. Magpa-picture ako sa taas. Yeah? Pero kung banda rito, i-rewind mo ng konti yan. Konti lang yan. Kung talagang gugustuhin ko yan, mapapahiya. Tino mo, yung kamay ko, pantay lang. Oo nga. Kayang-kaya nga. Kaya yan, kung gugustuhin ko yan, baka masaktan, ma-injure. Sayang kontrata niya. Oo nga. 100 million, ako, 100,000. Kulay sa zero. Oo. Galing. Ano naman yung experience mo dyan na nakasama niyo si Lebron? Yan ba yung first na NBA? Sino bang NBA na nakalaban mo na sa court? Yung unang NBA player na nakalaban mo na sa player? Yun talaga. Ito kasi exhibition to eh. Import na San Miguel. Si Mott. 13 Mott. Third kill. Oo, yung 6'10". Oo. Laki. Parang si Junmar. Pero yun, mas masil talaga. Yan na ba yung pinaka-unang malaking player na na-assign sa'yo sa defensive player? Nung Air 21 ako, taga-depensa ako eh. So, ang dinipensa ako, import dati. Ang galing nun, yung import ng token text, Air 21 ako. Si Holcomb. Oo, lakas. Saan ka nahirapan sa kanya? Nahirapan ako, pero nahirapan din siya. Paano mo siya pinahirapan? Nilimitahan ko. Ilan bang average niya? Mga 22 yata eh. Tapos nalimitihan mo to? Mga 20 na lang. diba? Nalimitahan ko. 20 points na lang nababa siya. mo pa rin. At least hindi siya lumagpas dun sa average. Tama. Alam mo nakatawa kasi sinabi mo Air 21. Meron ditong isang fan mo, RDO, na merong bit-bit na Air 21 na jersey. Collector yata to. Collector ba siya? Collector ka ba? Pero jersey. Collector ka ba ng jersey pero meron bang significance bakit yan ang kinolect mo? Meron. Gusto mo ba siyang... Kasi feeling niya daw, ka-level ko daw sina Junmar. Ganyan. Alin? Sabi niya, ka-level ko daw sina Junmar. Ka-level mo si Junmar? Oo, pagdating sa jersey, sabi niya. Sa size, siguro. Kasi, pag nilagay niya si Junmar, itatabi niya daw yung jersey ko. Sige, kasi meron tayong mga questions from our live audience na babasahin natin. Pero ang kami din talaga from all sorts, collector. Na fan ka din naman ni RDO, di ba? O yan. So, meron siyang Air 21. Paano mo nakuha yan? Sinungkit mo ba yan sa sampayan nila RDO? Ha? Trade. Tinrade mo sa NBA jersey. Sinong nakuha niya yung jersey mo dahil tinrade niya jersey ng NBA player? Sino yan? Sinong player yan? Dalawang Jordan jerseys. O, tino mo? Sino? Si Jordan Dalawang Michael Jordan jerseys. Michael Jordan jersey? Isang USA, isang Chicago Bulls na Jordan jerseys. Para makuha mo yan. Yes po. Wala eh. Sipin mo, Jordan Sipin mo, lang yun. Teka lang, anong spelling ng Jordan? Baka double R yung Jordan, ha? Jordan po talaga. Jordan number 9 na white na USA. At saka white na Chicago Bulls. 23. Apo. So, yun yung tinrade. Tinrade mo dalawang jersey ni Jordan, Totoo isang Olympic Dream Team, saka isang Chicago Bulls sa white. Para sa Air 21 na jersey
Mo. Oo. Anong feeling nun? Isipin mo, lalugi ba siya? Lugi si Mike. Lugi ako dun Ano pa dapat yung jersey na idilagdag? Kasi meron ng Jordan na Bulls Depende na na rin kasi actually si Jordan, idol ko yan sa USA. Kaya nag-number 9 ako pag Pilipinas eh. So ko yan, 9. 9 din kasi siya eh. Di ba? Opo. Galing. So ito ba kaya 33 kasi 3 times 3, 9? Hindi. Pwede rin. Ano to? Scottie Pippen. Scottie Pippen. Teammate niya naman. So Bulls fan ka talaga. Galing So ito papasign mo ba kay RDO yan? Napasign na po. Napasign mo na. Opo. Gusto mo mag-sign na rin ako para mabawasan ang value. Bawasan natin yung value. Oo. Pwede naman. Bawasan Kung yung gusto mo value. lang. Pwede po. Palit Yeah. yung Bawasan sige. yung value. Ikikiss ko na lang yung jersey. Sige. Pero Sige. game worn kasi yan. Di ba? Game worn. Opo. Game worn. 2016. Pag ganyan ba, kuwari player, game worn, paano napupunta sa mga katulad niya yan? Yan ba hinagis mo sa court, ganun, o talagang May napahalos? nangihingi. Humihingi. May nangihingi. Pero syempre, bibigay mo. Mm-mm. Hindi mo na alam kung anong gagawin niya dun eh. Oo nga. Kung isusuot niya ba, kagaya nun, tinraid pala. Oo. Oo nga, tinrade sa kanya. Pero sa ibang pinagbigyan ko, hindi yan ititrade. Oo. May celebrity na ba? Hindi ano nila yan. Celebrity na humingi ng jersey mo? Na nagulat ka na parang humingi siya ng jersey mo? Kasi fan? Wala? Picture Wala. lang? Picture lang. Oo, picture lang. Yan, dyan si Mrs. naman. Oo. Ganun siya. Picture lang. Bahala na kayo, ma'am. Bahala na kayo kay RDO. Okay, meron tayong tanong. Oo nga. Meron tayong tanong from Rafael. Nandito ngayon. What is the most memorable game from RDO's playing career? Meron ba? Memorable game? Yung hanggang sa mga apo mo, ikukwento mo yung larong yun. Siguro yung laro ng Gilas Pilipinas. Ang kalaban namin noon, South Korea. Oo, nako. South Korea. Yun yung pinaka-memorable game sa akin. Mm. Kasi, yun yung, ang daming, daming drama nun eh. Kasi, home court natin, tapos, may mga bashers na mga hindi naniniwala, may mga parang duda. Oo. Tapos, ang tagal pa nating hindi nakakabalik sa World Cup. Ganon. Tapos binuo yung team namin. Wala man lang magaling na player na yung mga MVP. Walang MVP player nun eh. Puro kami role player. Oo. Ganda. Oo nga. Tapos nung naglalaro na kami, kalaban yung Korea, may naturalized player tayo noon, si Marcus Doughty. Sa umpisa pa lang, malapit na sa gitna ng game, na-injure siya. Parang first quarter o second quarter. Tapilok ba? Parang gano'n? Natama yung binti niya eh. Oo. Parang may punit na yung muscle niya. Ang laki na yata. Pinilit naman niya. Hindi lang talaga kaya. Yun na yun. All Filipino na kami. Oo. Kaya sweeter yung panalo kasi all Filipino na rin talaga. At the same time, medyo kailangan ko mag-adjust nung first half. Hindi talaga ako makatira eh. Kasi nga, scouted. Yung Korea, magaling din dumipensa. Pag ako, talagang ayaw na nilang patirahin sa rebounds. Kung makatira man ako, kailangan ko magmadali. Kasi depensa naman. Ang galing nila, Oo. ang galing nila sa ganun. E di, ginawa ko, sinabi na ako ni Coach Chot, mag-adjust ka, nirarush ka nila, atakin mo muna. Tapos gumawa ka ng situation. Yun ginawa ko, atake ako ng atake. Kaya nakarami rin na shoot yung ibang kasama. Oo, kasi nababakante. Nag-create ako sa Oo. kanila. At the same time, nag-focus ako sa depensa at sa rebound. Pero nung bandang uli, nung second half na, doon na, okay na, nakuha ko na yung laro ko. Kaya nga pagdating nung uli, sa ka-atake ko, nung uli, nakatira na ako sa 3 points. Oo. Lahat kami nag-cheer nun. Ang, Yun yung unang beses kita nakitang umiyak eh. sa interview yun eh. Oo, sa interview. Pagulgul ka ko, no? Ang pangit ko umiyak. Oo. Bilang mo luha mo nun? Hindi. Ayun, marami akong luha.
Kasi nakakapagod yung game eh. Oo, pero totoo ka, kahit buong Pilipinas, lahat ng mga basketball fans, talaga isa sa mga memorable games ng Gilas yun. Oo, talagang sobrang daming drama nun. Oo. Kasi home court dami nating May nakasign ba Manalo sa yung player doon na kailangan mo bantayan? kay Pingris. Ah. Si Pingris ang nagbantay. Saan? Kanino? Ay, yung sa pinakamagaling nung South Korea Yung nung time. 6'8 nila na magaling, yung gwapo. Oo. Right. Yung gwapo. Siya magantay. Pero ako naman sa isang big man. Okay. Actually, hindi rin biro kasi 6'10 yun eh. Oo. Paano diskarte pag masyado mas malaki sa'yo yung pinaka-assign? Babangga-banggayin mo na agad. Oo. Tapos i-delay mo siya. Tapos kailangan pag agawan kayo sa rebound, may contact ka. Pag lilayap ka, may contact din. Didiskartehan mo na yun kasi malilita yung mga Pilipino. Hindi katulad ngayon, malalaki na yung mga player. Oo. Dati kasi maliit yung lineup natin. Totoo, kaya nga talagang sweeter yung win na yun kasi parang underdog talaga tayo. Wala pa si Doughty. So, meron pang tanong from Nomer. What is your greatest achievement as a basketball player? Siguro para sa akin, naging good example na player na hindi buwakaw, ganun, hindi swapang sa laro. At the same time, dumidepensa. Yun lang. Yung achievement mo yung maging effective. Maging effective lang ako sa mga kasama ko. Galing. Ano bang unang award na nakuha mo as a player na talagang naiyak ka rin, ganun, or natuwa ka, hindi mo na-expect na bibigyan ka ng ganung award? From starting when you were in collegiate pa hanggang ngayon, hanggang po. Yung yun nga, yung silver medal. Oo. Oo nga, no? Yun na yun eh, no? Yun na yun. Pero sa college, pinakaunang award ko, yung, high school pala. Mythical 5 ako. Kasi unang taon ko, bangko ako eh. Nandun lang ako sa gilid, palakpak. Nung sumunod na taon, yun na, nakalaro na. Tapos na mythical 5 Mythical 5 agad. So, pinagtyagaan ko talaga yung, within that year, kailangan gumaling ako. Kailangan mag-improve ako. Galing. So, Masyado nga mabilis yun eh. kasi Within 1 year lang, tapos, na agad. Nag-extra work talaga ako. saan nakalagay ang silver medal mo sa bahay? Tinatanong niya kasi susungkutin. Sa meron akong statue doon na malaki. Nakasabit sa Si Hulk ba to? Si Incredible Hulk ba itong statue na ito? Yan din yung jersey niya. Oh, meron kang parang yun? Standy. Standy pala. Kala ko totoong Hindi, lang yung parang kahoy. Okay. Tapos may picture ko, kasing height ko. Yun. Tapos doon nakasabit yung Doon medal. nakasabit. Galing. Sana i-share mo yung picture na yun para makita namin. Oh. Ginagamit mo ba yung statue na yun para sabihin sa mismo, dito na ako sa baba ha? Pero umiinom ka pa sa labas. Ganun. Kasi pwede. Pwede mo siyang gamitin na. Nandiyan lang ako sa baba. Tinawa. Yan, Hindi niya alam, nagiinom pala. Oo. Kasi kasing height mo rin eh. Okay nga yun. Nakakatakot din nyo kung yaya ako sa bahay nyo sa gabi. Ha, sir! May life size ka na. Ka-idea ako dun Oo, may life size ka na panakot sa magnanakaw rin. Sige. Meron naman tayong tanong from Francis. Na-enjoy mo ba yung mga tanong? Oo. Gaano ka-importante sa yung mga fans? Kasi alam mo nakakatawa, nung gagawin natin to, bago ko ituloy yung mga questions, nung gagawin natin tong special recording for RTO, talagang una niya sinabi, gusto ko yung mga fans ko nandyan. Ganon. Oo. Diba? Gaano ka-importante sila sa'yo? As a player. Kasi isipin mo, retired ka na. Siyempre, yung iba, pag nag-retire na, bumibitaw na rin yung fans eh. Pero ikaw, nandiyan pa rin sila eh. So, gaano ka-importante sila sa'yo? Sa isang player? Oo. Sobrang importante sa akin yung mga fans kasi pag yung naglalaro ka, yung todo sigaw, tapos hanggang maubusan na ng boses. Tapos, palagi silang proud sa'yo pag naglalaro ka. Kaya gusto ko, lagi ako nag-give back. May mga activities kayo ng mga fans mo? Minsan, minsan, nagsuswimming dati. Nung player pa ako, swimming kami, may nalalasing. Nandito ba yung mga nalalasing? Ano dito? Ikukwento ko ba?
Kukwento ko ba yung nalasing? Ano yung pinaka-wild na? Kaya pala may painom din tong event natin ha. Ano yung pinaka lalasing na pan? Anong ginawa? Hindi kasi, hindi nagiinuman na kami sa Oo. swimming. Swimming. Oo. Yun yung nakuha ko yung best player of the conference. Oo. Tara, swimming tayo. O di, swimming kami. Eh di, inom-inom na, ganyan. Eh, meron akong extra, kasi may alak na, tapos may extra pa akong isang bote. Oo. Di gaganon, papatakan. Oo. Isa-isa. Ganyan. Isa. Pag nilapitan ko, gaganon na yan. Oo. Eh, may nalasing. Umuulan. Nakaganon sa ulan. Oh, Tama na! Hindi oh. actually, tama. Nakahiga sa Iniinom na niya. sa bench na Oo. semento, may bangko doon na mahaba. Oo. Nakahiga sa ulan. Tulog. Oo. At di nag-uusap-usap na yung grupo. Naku, kawawa naman tong kasama natin. Ano to, baka magkasakit. Oo. Kinumutan niyo. Lasing na. Oo. Hindi, yung balak namin, palitan ng damit. Oo. Kasi basang-basa na. Oo. Basang-basa na Oo. siya eh. Oo. O edi, binuhat namin. Oo. Dinala namin sa silong para hindi mabasa ng ulan. O, palitan na ng damit. Edi, hinubad yung t-shirt. Oo. Pagubad ng t-shirt, ganun pa rin siya. Mali, lasing. Hinubad na yung t-shirt niya. Tapos napalitan na, nasuotan na ng t-shirt. Oo. Ganyan pa rin siya. Eh di nung pantalon na yung tinanggal na yung sintron, tulog pa rin. Natanggal na yung sintron, ganyan na yung sintron. Tulog siya. Nung binubuksan na yung pantalon, yung zipper, ibinabang ganon, tulog pa rin. Yung brief, palitan nyo yan. O kaya, wag na lang mag-brief, palitan na lang ng short. Di, nung bababa na yung lasing na lasing eh, talagang baksa, Oo. wasak. Nung tatanggalin na yung brief, nagising. Nalitaw. Talagang nababa yung brief. Hindi nakita namin, tinakpan gano'n, gising. No? Saya pala ng fans club nyo. May concern. Kasi naman, Andito ba siya? dito, pero huwag nyo ituro kung sino. Kawawa naman. Baka kalam ko lang, iyag-iya siya sa likod, umiinom pa oh. Nakakatawa, no? Ha? Oo. Yung pala yung Isipin pampagising. mo walang malay hanggang sa damit. Oo. Hindi kasi hindi na ano yan, yung parang white naman nila, pinawaltan nila ako ng t-shirt. Okay, pantalon, okay lang yan. Pati brief? Diba? Siguro nung sinabi Gaano ka? Oo. Narinig niya siguro yun. Oo. Tapos nung tinutuon na nga, Oo, kala niya nandito na, nagagawa pa binaba kayo. na dito eh. Binabalik niya ganun, no? Oo. Ano ba kayo? Gano'n na katagal yung fans club mo para magkaroon kayo ng ganyang mga salo-salo? Matagal na Talagang ever yan. since. Baka Hindi naging tropa mo na talaga. Hindi sila sabay-sabay ng taon. Oo. Magkakasunod. Ano pangalan ng fans club mo? Team RDO exclusive. Oh. So ito matagal na since nag-start ka sa Kasi, TNT. yung iba naman, medyo kalagitnaan na ng karir ko. Yung iba, medyo maaga. Ang saya. Kasi ang ganda eh. Talagang nandiyan pa rin sila hanggang ngayon. No? Tapos parang iisa lang din yung kwento na alam nila. Talagang lalo na to, tuwan-tuwa. Oh. Kung ba yung nagbaba ng shorts? Hindi, ikaw. Nandito rin yung nagbaba ng shorts. Ngayon best friend na sila. Yung nagbaba ng shorts saka yung, saka yung binaba ng shorts. Magkuya. Magkuya naman pala eh. Magkamukha na sila. Pero meron dito, sa mga kasama ko dito na fans, nandito yung pag nag-CR, di ba, tapos na mag-CR, yun talaga ang pinakamabaho. Pinakamabaho talaga. Ito yun. Ba't nagtatago ka? Ingay mo kanina. Pinakamabaho. Isipin mo, pumunta kami sa farm, sa Quezon. Pagdating namin doon, walang CR. Oo.
Kasi yung coconut farm, kubo lang. Eh, wala pang kasilyas. Walang CR. Hindi, ang CCR-an mo pala doon, kung saan ka sa mga tabi-tabi lang ng puno, Oo. sa tabi ng anahaw, tabi ng... Hukay. Oo. Kahit nga di ka na maghukay. Oo. Oo. Kasi matigas eh. Matigas yung lupa eh. Tigas yung luha. Oo. Semento na yan, Brad. Takpan mo lang ng dahon ng anahaw. Okay. Edi kami syempre, may kanya-kanya kaming pwesto doon. Oo. Ako, alam ko kung saan yung pwesto ko doon eh. Akin yan ha. Ganyan. 2 araw kami doon, 3 araw. Umuwi na kami. Pagdating namin ng Tayabas sa may restaurant, hindi pala nag-ano doon sa Walang gumamit ng CR sa farm. Hindi daw siya umano sa farm. Pagdating doon sa CR ng restaurant, buong restaurant amoy. 2 araw na ipon eh. Oo, nakakahiya ka mo. Ay, hindi ko kasama yan. Ay, Hindi ko kilala yan. Yung mga fans mo din, halong parang pinsa, kamag-anak, ganyan? Or talagang mga... Kasi bago pa kumain, yan, mga kasama ko. Bago pa kumain, nag-CR na siya. Eh di ako, pinalipas ko. Hindi kaya. Sabi sa akin nung naglilinis nung CR, Sir, dyan ho kayo sa PWD. At tagal ho eh. Tagal mawala. Sino ho ba ang umano dyan? Kumari, hindi ko rin kilala. Siyempre, maangan ako na nakilala ko yun, nakakahiya eh. Siya nga talaga. Sarap ng tao. Sarap ng tao niya. Alam ko ikaw eh. Ikaw saan palata? Alam namin. Pero saya na iba yung samahan niya ng fans club. No? Nakakatuwa yan eh. Kasi mabait na tao din talaga si RDO eh. Ito naman, question from Jake. Meron ka bang nakikitang player ngayon na masasabi mong the next RDO? Actually, sa tingin ko, mas magaling pa siya sa akin. Si Carl Tamayo. Oo. Nakikita mo yung laro mo sa kanya? Sa skills, mas magaling pa siya. Anong, sa akin. sa skill set? Sa skills. Ay, kayo, nagkaroon na kayo ng interaction ni Carl? Sa message lang. Oo. Ano sabi mo sa kanya? Parang ginagaya mo yung game ko, ginawa mo siya. Hindi. Naglaro kasi siya ng gilas, bata Okay. pa siya noon. Minessage ko lang siya. Sabi ko, natapilok kasi siya eh. Okay. Sabi ko, sana okay ka lang, Kuya Carl. Salamat, Kuya. Ganun lang. Okay lang. Talagang naging kuya ka na rin talaga no? Sa mga players. Kasi na nakitaan may ko siya ng laro. Sabi ko, pareho kami ng laro. Tapos na-injure Tapos siya. nakitok number 33 din. Sabi ko, galing Sinabi niya ba sa'yo kung ba't 33 siya? Ay, ba? hindi ko natanong. Ang maganda pala sa Balyahan, i-invite natin si Carl Tamayo. No? Pero yun yung Isa sure na natin. yan. Kasi kahit naman sa abroad, ang galing niya. Oo. Ang ganda nga ang performance si Carl. Tsaka maano siya maglaro. Smart din maglaro. Masipag, tas may IQ. Mataas ang IQ. Meron siya mga decision making. So, yun naman ang advantage niya. As a 6'8", ha? Oo. Actually, yun ang dream height ko eh. 6'8"? Ano ba nangyari? 6'6"? 6'5". 6'5"? Kaya pa yan? Gusto mo mag-cherry fair? Paluwa mo ang cherry fair yung Pero kung umabot ako ng 6'10", magta-tryout ako sa NBA. Oo. Magta-tryout ako dun. Naging pangarap mo rin ba talaga yung mag-NBA? O kasi nung nakakalaro ko na, 22 pa lang ako noon eh, 21, 22. Nakakalaro ko na sa PBA yung mga import eh. Oo. Naiisip So parang ko na, kaya mo makapagsabayan. Basketball, isang baller lang naman din. Anong team naman yung pinangarap mo kung wari mag-NBA ka? Mayroon ka bang San Antonio. San Antonio talaga? Kasi yun eh, teamwork sila eh. Wala silang Black Star. lahat sila parang pantay-pantay. Nagiging mukhang star lang yung iba kasi sila yung sila Team Duncan. ganun. Pero humble. Oo. Kasi nakita ko yung laro ng isa doon, si Boris Diaw. Oo. Sabi ko, pareho na kami ng laro nito Naiisip ko rin. Eh siya 6'8". Oo. Tapos Ano si Dio? malapad. French ba si Dio? Parang French siya, di ba? French. Oo. Sakto ka kasi sa San Antonio. Kasi ang San Antonio, kilala yan sa mga maraming foreign players, di ba? May French, may fries. Oo. Sibi mo kung sakali, no? May France, may sino ba si Manu Ginobili? Argentina, corned beef. Di ba? Tapos ikaw Cavite.
Oo. Oh, ang ganda nun. Etibac. Oo, Etibac. No? Etibac, Representation ng Etibac ko nandun sa San Antonio. Ganda nun, no? Kasi ito, meron pa tayo sa talong, RDO. Okay ka pa, RDO? Okay lang. Pwede ba tayo mag-cheers muna kay RDO pa? Ano? Cheers muna natin si Cheers, RDO. cheers. Sa'yo ng kwento talaga. Galing ni JB. Kung nag-abot tayo sa court, hindi mo sasabihin yan. Ito, Ah. from Ron, ano ang most satisfying o pinakamasayang pakiramdam bilang isang podcaster? Aba, simula nung nabuo yung show natin, ito na yung first mo ba ito na talk show? Itong Oo. ginawa natin. First ko to kasi wala naman akong plano na ano eh. Magka-show na ganito. Oo. Paano ba lumapit sa'yo ganun? Alam mo, okay ka gumanon sa'yo. Hindi, naghahanap daw ng ano, Nang, ng ex-PBA player oo. or ex-professional basketball player. Naghahanap. Sabi ko, hanap na lang kayo ng iba. Oo. Oo. Tinurn daw mo. Oo. Tapos, anong sabi? Nung nalaman ko na GB Labrador yung kasama ko. Oy, pucha na. Ayusin ko lang yung bags ko, ha. GB Labrador? Sino yun? Pero ano na rin, parang narinig ko na rin dati. No. Sabi na, di mo ko kilala eh. Sa Showtime ba o sa ano? Hindi ko maalala. Eh di, sinearch ko. Pag-search ko, ayos. Masaya to. Pero nakakatawa. Ako, bihira ako magbasa ng mga comments online kasi minsan, as a comedian, masakit magbasa ng comments eh. Tawagin kang pogi, ganyan. Di ko kaya eh. Minsan, masakit magsalita yung mga tao online. Pero sa show natin, yung Balyahan, ang raming positive comments na ang ganda ko ng chemistry natin. Nakakatuwa daw kasi talagang nagugustuhan nila yung kwento ng mga players, lumalabas talaga sa kwentuhan, tas natural lang daw para nagkakwentuhan. Hindi masyadong pilit, ganyan. So, nakakatuwa na pinagtagpo tayo ng tadhana. At, Meant to be. Oo. At nandito ang boss natin. Ilan pa seasons dapat ng Balyahan? Ilan pa dapat? 2,000. 2,000 seasons. Pakisulat na po. May pirman na kami sa kontrata. 2,000 season. Ito, i-open naman natin kung may mga gusto bang magtanong dito na nandito ngayon, syempre. Meron ba pinakamalayong RDO fan? Saan nanggaling ang mga RDO fans natin? Baka mo po taga Cavite lang kayo nata. Oo. Meron bang mas malayo pa sa Cavite? Ha? Sinong mga pinakamalayong Batangas. ano? Ha? Sinong pinakamalayo dito ngayon? Sino Pampanga. Pampanga, meron ba? Jason. Jason Pampanga. Jason yung pinakamalayo pinanggalingan. Si Aaron, Bulacan. Si Aaron Bulacan. So, yan. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon yung mga dumayo pa ng malayo makapagtanong sa iyo, RDO. Oo. Importante yan kasi siyempre kung nanonood lang sila palagi, gusto nilang makinig ngayon. Si Joshua. Yung nalasing sa... Ano yan? Hindi ako Siya yung nalasing sa inuman, no? Yung... Nung una ko yan nakilala, ano pa yan? Bulinggit pa, bata pa. Okay. Ilang taong ka nun? 15 years old. 15 years old. Ilan taon ka na ngayon? 14 daw. 25. Papatras ang 25. 25. So, 10 years 10 na fan years ni RDO. May tanong ka ba sa 10 years? Alam ko, ang kaya mo nang alam kay RDO as a fan. Pero meron ka pa bang gustong may tanong sa kanya? Wala na. Na on the spot ka. Na on the spot ka. Na on the spot ka. Na-on the spot ako eh. Wait Ha? lang. Ha? Sige. Kahit math question, pwede naman. Tanong mo, bakit tayo nagkakilala? Yan. Paano nga ba kayo nagkakilala? Ano yan eh. Dati kasi, madalas ako mag-post sa Twitter. Tapos tinatag ko sila, mga TNT players. TNT fan ka? TNT fan talaga. Tapos ang madalas mag-reply, si Kuya Del. Oh. Tapos ayun, one time, parang nakita ko,
pwedeng may mga nanonood, Gilas practice. Sa may mga pupuntang fans. So, one time, hindi ko pumunta. Then, doon ko siya unang nakilala. Then, after nun, ayun. Sa Meralco Gym ba yan? Meralco Gym, kuya. Tapos after nun, may isa din na fan na nag-approach sa akin sa online. Sabi niya, uy, try mo minsan. TNT naman, sama ka sa akin, ganon. Tapos ayun, doon na nagsimula na nakilala ko sila. Oo, galing. Totoy pa yan, nangangarap pa lang yan dati. Pangarap mo bang maging basketball player din? Oo, syempre, nangarap din ako. Tinuloy mo naman? Hindi. Alam mo, minsan ang pangarap natutupad yan kung gagawa mo ng paraan. joke lang. Pero, nakasama ko si Ardio, ang galing. Ikaw, as a player, Ardio, meron ka bang mga ritual bago maglaro? Like, meron ka bang kailangan gawin? Alam ko, may nakwento sa atin dati itong imaginary friend nating si Jeric Albero na mahilig kumain na arroz caldo. Pang-apat niya na yan eh. Actually, ang mali ko lang talaga. Kinaibigan mo siya. Bukod doon. Parang jowa eh. Parang girlfriend eh. Nakakatawa si Jeric eh. Ikaw dapat pagsilosan ng asawa ni RDO eh. Parang girlfriend. Hindi. Sabi niya, bago daw mag-champion, kung may championship game, kumakain kayo ng wings. Buffalo wings. Ano ba? Mayroon bang klase ng wings? Buffalo wings. Buffalo. Oo. Sinishape ba niya na heart yung buffalo wings bago niya? Dalawang wings. Hindi. So, kailan nagsimula yung ganyang ritual niyo? Champion. Nung tunguli, di kami Di kayo nag-wings. Di kami nag-wings. Alam na natin kung sino may kasalanan kung ba't natalo yung TNT. Bakit di natuloy yung wings nyo? Kasi Jerry? ako lagi nagbabayad eh. Problema nga yan. Oo nga. Oo. Hindi, So, ang ano kasi, nagsara na yung Yung restaurant. nagsara. Oo, totoo naman eh. Hindi naman, kung nagsara. same restaurant yung nagbibigay ng wings na nagpapa-champion, tapos nagsara, saan ka kakain? Wala eh. Oo nga. Pero, other than that, wala ka ng mga ibang ritual? Sa game, bago yung game, bago ako matulog, pinag-aaralan ko na ulit yung pinractice. Iniisip ko na. Bago matulog, iisipin ko na yan. Tapos, minsan manonood pa ako. Tapos, Manonood ka ng? game. Dito kasi ang misis mo eh ba? Kasi minsan, nagbibigay din sila ng mga clips. Yung mga Oo. coach. Pinapanood ko yun. Pinag-aaralan niya. Tapos, maaga ako matutulog niyan. Pagdating ng umaga, kakain ako ng almusal. Mga 6:30 or 7. Kain ako almusal. Ginisang itlog sa kamatis. Ginisang itlog sa kamatis. Oo. Ikaw gumagawa niyan si Mrs. Ayun, niluluto niya. Kasi pag ikaw nagloko ka, yun din gagawin niya, ginisang itlog sa kamatis. Gigisayin yung Gigising itlog ko. itlog niya. Papakain sa pato. Tapos yan, mag-stretch ako yan. Stretching konting activity. Oo. Tapos, i-idlip ako niyan ng mga 30 minutes sa umaga. Tapos, sinigang naman sa tanghalian. Sinigang na. Salmon sa miso. Hirap palang mahilin si RDO eh, no? Yan. Hirap mahalin. Oo. Sinigang na salmon sa miso. Para nakaset na yung mind ko. Oo. Sabaw, tapos isda, di ba? Gulay, tsaka kanin. Tapos niyan, magre-ready na ako niyan. Alis na. Kasi Las Piñas ako eh. Kailangan ko umalis ng maaga. Mas maaga, biyahe. Tapos gusto ko maaga rin ako sa venue. Ayoko na nagmamadali. No, hindi ka nililate. Ayoko nang natatraffic. Gusto ko, relax lang ako. Tama. Alam mo, maganda rin yan eh. Yung maaga pupunta sa court para hindi nakaka-stress yung traffic. Nagalit ka na ba sa traffic? Ikaw ba parang Nagalit din sa akin yung traffic eh. nag-road rage ka na ba, RDO, habang nagdadrive? Sikuhin kita eh!
Hindi. Sabihin ko ba? Wag na. Nandito pala si, speaking of, kailangan mag-rage tayo sa tuwa dahil nandito ang boss natin sa PNA. Si Ron nandito rin. May tanong si Ron. Ron, anong tanong mo? Mula sa Idol. kamuling. Easy lang. Question, may rumored import kayo. Napapasok. Big man yun. Si Bolbol. Ano yung ituturo mo kay Bolbol? Kasi mukhang under mo yun. And Nasa under naman talaga Mindalas yan. Ang Bolbol. ano yung tuturo mong moves kay Bolbol para mag-try siya sa magsuklay. PBA? Oo, kaya mag-trim. Wag lang siya magulo. Di ba? Oo, tama. Pag kumanta ka, Oo, gulo. pa naman ito. Okay, gulo. Okay, gulo. Oo nga, magulo. Okay, Bakit- bulbul. Oo. Yung buwagag maglaro. Oo. Ang buwagag maglaro. Masyado ka magulo. Pero- Suklayin natin yung play. Siguro, ano na siya eh. Hindi ko na yan matuturuan ng mga ibang, ang dyan, parang reminders lang yan. Tsaka kung ano yung i-expect niya sa game, kung ano i-expect niya sa next game, kung ano yung gagawin sa kanya ng player na to, Oo. sa kanya, aasa rin ba siya niyan, o baka ikaw yung maging decision maker sa loob, yung mga Oo. ganon. So, kasi siya, 6 or 7 year na yan sa NBA. Oo. Tapos anak pa ng legend din. Oo, ni Ball. Ngayon, Oo. nung yan kumbaga yan, nawala ako. Totoo ba na talagang under nego na makuha nyo ito na import? Nag-negotiate pa yata eh. Ko lang, pag pinalabas na to, baka natuloy. Oo. Oo. Meron bang alternate na Meron import? siguro yun. Matic yun, meron yung nakaabang. Pero syempre, may priority ka na na kunin. Ayun, naalala ko na. So bago pa kasi magkaroon ng Wembanyama, parang siya kasi yung parang una eh. Oo nga. Na 7-2 Matangkad na payat na tumitira. magalaw. Oo. Parang Wemby din ang galaw nun eh. So siya yung nauna. Hindi ko alam kung ano naging problema niya, bakit. Baka masyadong Siguro merong masyadong mabulbul. Oo, may nangyari. Hindi natin alam. Kasi marami namang ganun player. Oo. Baka naman pagdating dito, okay na siya. Pero, accepted ng mga tao dito yan. At saka ibang meaning talaga ng pangalan May niya mga rito. Pilipino pa, syempre. Nako, i-ready niya na yung... i-ready mo na siya. Kung magiging teammate mo siya, mag-ready na siya sa Hinebra fans. Yari siya doon. Baka mamaya may magdala ng malaking pang-ahit. Yeah. Hindi, dati kasi walis pag sweep, di ba? Walis, sweep. Pang-ahit. May dala pang-ahit na gano'n, no? Oo, Yari ka sabi, bol-bol. shaver. Oo, may shaver na malaki yun. Tapos mayroong shaver cream, no? Oo, dalawa. Oo. Galing yun. Talaga mga tanong mo kung saan kami nadadala sa mga tanong mo eh. Pero Kung tama syempre, nasa Pilipinas siya, hindi niya alam yun. Oo. Ang tanong nga daw nila, kung sino ang unang mag-e-explain sa kanya. Oo nga, kailangan meron. Oo. Iupo nyo muna, no? Oo. Welcome to the Philippines Ball. Mr. Ball, gusto ko lang na we would like to explain to you that you are very much welcome in the Philippines. The Philippines loves you. But we want to tell you that your name is also it means hair. Hair. But not What straight. kind of hair? What kind of hair? Pubic hair. Welcome to the team. Welcome to the team. Okay, lapirma muna. Pero muna. Nakapirma na ba, Brad? Nakapirma na. Oh yes, your name here is pubic hair. Thank you. Welcome to the Philippines. Kasi Welcome to the nakapirma na. Philippines. Ball. Yes. Kasi nakapirma na eh. Nakapirma na. Alam mo nga, Dion, na-enjoy ko talaga yung kwentuhan. Ang saya ng mga fans mo. Oo, Talagang masaya. ibang klase yung yun ang hindi maintindihan ng iba at hindi ng mga ibang players kasi hindi sila nag-build ng relationship with the fans. Kasi sa Cool Pals, ganyan yung ginawa namin. Iba-iba. Yung dalawang San Miguel Beerman dyan, Cool Pals yung mga
Ibig sabihin, nagiging kaibigan na namin. Nagiging katuwa, kasama sa inuman, tawanan, sa kalokohan. Sa kaya ngayon, meron naman tayong mga papakitang mga videos ng mga babati sa iyo. Hindi naman 'to mga fans, ito naman ay mga importanteng tao sa karir ni RDO, starting with Maui Taylor. Titignan ko lang yung reaction na mismo. Nagtago agad, joke lang, ma'am. Okay. Ay, nako. Si Jimmy. Ronaldinho. Teka lang. Hey, brother. Assistant coach na yan. Congrats again on the recent jersey retirement with Talking Text. An amazing accomplishment, but very, very well deserved for all that you've done for the Talking Text organization throughout the PBA and of course our time together with Gilas. I truly believe one of the best forwards to ever play in Philippine basketball, and just honored that we got a chance to go to battle together. Some special times, my friend, and just excited to see your jersey hanging up there together with Harvey and I. It's again truly well deserved, and man, some special memories that we had during those championship runs with Talking Text. So congrats again, brother. Wishing you all the best. I need to call you coach now. But again, you have so much to share with the next generation of Philippine basketball. So I know all those guys are lucky to have you. So again, much love to you and Diane and the kids. And hopefully see you soon, brother. And congrats again. Thank you, Jimmy. Thank you. Huwag mo kausapin. Hindi ba yung sasagot? Ay, meron pa. Sandy. Congratulations again sa Alam ko, book sa Coach Sandy. mo. Una ko nasubaybayan yung career mo. High school ka pa lang, hanggang college, hanggang nagpa-draft ka. Siyempre, ako yung kalaban mong coach noon. Pero malaking karangalan na nagkasama tayo sa Talking Text na na-coachan kita, naging assistant coach mo ako. At ngayon, magka-co-assistant coach na Kasama na tayo. Huwag mo kausapin, BJ yan. all of the Talking Text fans, even not just Talking Text fans, but the PBA fans, basketball fans, the Pilipinas really appreciate everything you've done in your playing career, be it Talking Text or Gilas or all your other teams. So congratulations again to you and your family. Sunod-sunod na pala. Ay, dako. Teka lang, pwede ba natin Yung unang salang ni Ranidel sa national team, he did not even make the final squad. He was named one of the 3 alternates. And I think that was 2007. If I'm not mistaken. Grabe, that's what, 20 years ago. But since then, the good thing about Ranidel, he did not take that as a drawback. Instead, he used it as fuel to make sure that he gets better and to make sure that he becomes an official and active member of all the Gilas teams after that. And he did. Since then, basta tumawag ang national team, Ranidel has always made himself available. Napakasarap para sa isang coach na maging player si Ranidel dahil di mo na siya iisipin. You know, every practice is going to be there, early, ready to play. You know, every game, every tournament, is going to give his best. Alam na alam mo kung anong makukuha mo pag meron kang Ranidel de Ocampo sa iyong team. And over the years, I've gotten to know him not just as a player but as a person. Great husband to Diane, great family man to his kids, Madeleine, Stephanie, Francesca, and Stemradi. And I think that's one of the things that I am proudest of all of Ranidel's achievements. It's his transition from just being a basketball player to being a great human being.
And kinararangal ko na makatrabaho ka until today. Unfortunately, I cannot be there with you at this moment. But looking forward to some more years, some more championships together. Run it up. Peace out. Meron pa ba kasunod? Wala pa. Ganda naman yung sinabi niya, no? Galing nun, no? Hindi ko magawa sa Zoom yun, eh. Nung naglalakad kang ganyan, tapos may beach. Tsaka steady. Oo, galing. Steady Ibang klase yung talaga camera. si Coach Chot, no? Isipin mo yung padala niya, nasa beach may, ano? Narinig mo yung alon. Oo, may alon, totoo. Ako, Zoom lang, eh. Yung background ko, Lumipat beach. pa sa kabila. Oo, para pakita na totoo, eh, no? Baka isipin kasi natin, Zoom call nga, eh. Baka isipin nyo, Zoom, baka background lang to, naglakad siya talaga, eh, oh. Sabi ko, sige na lang. Naniniwala na kami, pang-apat na puno na ng coconut yan, eh. Hindi, pero ang galing. Relax si Coach, no? Oo, ang galing. Siguro yun yung morning run niya. Oo. Tsaka siguro, after ng finals, nag-ano siya, refresh. Nag-retreat siya. Oo, parang Para panibagong simula ulit. Oo. Gano, umpisa muna natin kay, sige balik, patras ba tayo o pabalik? Jimmy muna. Jimmy muna. Si Jimmy, kailan kayo muna naging mag-teammate ni Jimmy? 2007. Oo. Sa national team. National team. Yun yung sinasabi ni Coach Chot na nakat ako sa national team. Pero alam ko, nakaya kong maglaro ng 2007. Isa nga iniisip ko ano kaya kung naglaro ko noon kung hindi ako nakat? Siguro mas mataas yung narating. Ganun ako kumpiyansa sa laro Sa laro mo. Oo, noon. Pero naging teammate ko nga si Jimmy, ano na siya, leader na. Great leader talaga si Jimmy. Sipin mo, ang mga kasama niya, si Helterbrand, Danny Sigel, Mark Agiwa, Eric Mick, pero lahat nakikinig sa kanya. May authority talaga siya. Talagang siya, Kaya niya. very vocal siya. Ganun siya kagaling na leader. Gano'n ka vocal? Patingin? Ay! Si Jimmy, siyempre, Philam. Ikaw ba tinuruan mo siya mag-Tagalog? Hindi ko. Kinakausap mo siya sa Tagalog? Hindi ko na rin masyadong kinausap ng Tagalog yun. Kasi nga, tatanungin mo na kasi yun kung nakakaintindi ba ng Tagalog. Nakaintindi naman. Konti lang. Pero may mga, nung tumagal-tagal na, mas nakakaintindi na siya. Hindi lang niya talaga kaya magsalita ng diretso. Ganon. Pero, may mga salita na siyang alam. Maganda naman yan. Hindi mo naman tinuruan ng kalokohan. Si Danny Sigel ang maraming kalokohang salita. Oo. Pwede mo ba i-share kahit mga 2 salita lang? Anim. Na mga salita ang binitaw ni Danny Sabi ko, DS. DS kasi yun DS. Bago pa ako noon siya veterano. DS. Do you know some Tagalog words? Oo. Okay. Say it. Sipsipin mo ang kaliwang bayag ko. Okay, ayan po ang Tagalog words si Danny Sigel. 6 Tagalog words si Danny Sigel na alam. Sipsipin mo ang kaliwang bayag ko. Ay, actually 7 kasi umuo siya. Okay. Si Coach. Hindi natin nakikita yung kulit ni Danny Sigel kasi pag nasa court parang seryoso siya Kulit yun. Tsaka masarap siyang roommate. Alagaan kanya. Bakit yun na yung sinasabi niya? Sa kanang itlog. Ay, nako. Kaya si Asi Taulaba yan. Makulit din yan si Asi. Yung roommate ko rin. Tsaka si Mick Pinisi. Oo. Ayan, si Mick Pinisi, ang kaming kwento ng kalokohan. Oo. Siya yung number 1 sa Sa prank. Sa bloopers. Oo. Kasi may kinuwento si Gabe nung nag-guest natin si Gabe Norwood. Parang ang ginawa, hindi na kwento ni Gabe dun sa recording natin, pero after no recording, ang ginawa daw ni Mick Pinisi, sinulat dun sa sapatos ni Gabe, Obama ba? Oo, Obama kasi siyang ang palayo. Pentel pen. Pentel pen, hindi mabura.
Obama. Isa lang daw yung sapatos ni Gabe. Oo. So sinuot niya sa laro, yung sapatos niya may nakalagay Obama. Yung presidente nung time na yun, si Oo, Obama. Si Obama yung presidente. Buti hindi kay Bully yun, Jay McPinisi. Nung naliligo ako, roommate ko siya, liligo ako. Syempre malamig. Hindi ko maalala kung sa Iran yun o sa ano. Ang lamig ng tubig. Syempre titimplahin mo muna yung Oo. yung hot shower. Ganyan, timpla. Yung kortinang gano'n, di ba? May space doon. Yung pala, meron pala siyang ibubuhos sa akin na napakalamig na tubig. Pag gano'n ko ng hot shower, gulat ako. Tuntua siya. Tuntua siya nun. Tapos meron time, yung sapatos ko, hinagis doon sa ibabaw ng board. Oo. Ganun siya kakulit. Alam mo, minsan, dapat yata ma-guess din natin yan si Pinisi. Nasaan na ba siya ngayon? Nakakulong na ba yan? Di ba? Kasi kami ginagawang kalokohan eh. Nagsusuklay yata. Hindi. Ang alam ko, nagpa-farming din siya. Parang layer naman. Mga itlog. Hugis ng ulo niya. Joke lang. Oo ka, no? Nag-iitlog siya. Okay. Dito rin nakabase sa Sa Antipolo yata. Oo, Sa Rizal di maganda. yata. Maimbitahan natin yan. Sige, yung Oo. mga kwento ni kahit si Danny Siegel na baka Oo, maano Danny pa rin Siegel. natin, ma-guess natin. Yan. Baka marami pa siyang Tagalog words na gusto i-share. Si Taulaba. Oo. Si Taulaba, guest guest natin. Si Oo. Taulaba. So, ang kami na natin. So, dito sa episode na to, medyo nakakita na ni Ron yung parang, nga. Yan natin yung 2007 na RP team. Sina Don Ontivero. Isa-isay natin. Oo. Kasi 2000 seasons tayo, di ba, boss? Mga, Oo. Tama. Yung si Koschot din ang coach doon. Nga pala. Siya din. Gusto mo sa beach tayo mag-record ka sa akin? Saglalakad lang tayo tatlo. Sa ako sa'yo. Uy, may alon. Takbo. Okay, saya parang lumagpas ba tayo sa isang oras? Lumagpas na tayo sa oras. 2 oras na tayo nagkukwentuhan saya. Pero kailangan na natin i-wrap up. Pero nandito rin si Jason Castro para makiselebrate sa atin din. Alam mo, Jason. naging mahusay. Kumbaga, naging maganda akong tingnan sa loob ng court dahil kay Jason. Kay At Jason mukhang makikita na natin siyang sa court ulit. Ay, oo. Ngayong conference. So isa sa mga si Jason Castro. Isa sa mga celebrate natin tonight, not only yung appreciation para sa mga nagawa mo RDO, but also to welcome Jason Castro back sa court ulit. Lalaro na siya ngayong conference. Yan! So abangan natin si Jason Castro. Dalawang San Miguel beer pan dyan, daan na kayo. Pero siyempre, pasalamat tayo sa lahat ng fans nandito. Palapakan niyo yung sarili niyo. Di nyo alam kung gaano kasaya si RDO na makita kayo dito. Siyempre, mga jerseys niya rin. At sana patuloy kayong manood ng Balyahan. Ma-enjoy nyo lahat ng kwentuhan kasama yung mga iba't ibang players. Palapakan din natin yung team natin, production team natin dito. Kanina pa nandito yan, mga alas 11 pa lang. Dito na yung mga yan. Saka Sports Plus always for trusting us, for always supporting this show. Alam mo, ang magandang team ay hindi dahil lang mahusay yung players, but because maganda yung mismong team, yung management, at yung nagpapatakbo and yung system. So this show is an example of what a good team is. Siyempre, di ba, nandito yung boss, kailangan ko sabihin yan eh. Pero dito to. Naging feeling mo ba naging trabaho to for us o na-enjoy mo yung parang hindi siya naging trabaho for me kasi na-enjoy ko yung kwento ng mga players. Ako actually gusto ko rin malaman kasi ng mga kababayan natin yung mga kwento sa loob. Yung mga hindi sa court hindi sa kulungan. Kumbaga nakikita lang nila yung laro. Sa laro. Minsan may mga post yung ibang players. Pero iba yung nangyayari sa ibang mga eksena sa loob na nakaka-ano rin na i-share na malaman. Nakaka-antig. Yung mga players natin na galing ng Mindanao, Cebu na makipagsapalaran sa Manila at a very young age. This is something that we should know.
Kasi yung hirap na maiwalay sa pamilya, yung sakripisyo nila, yung mga going through injuries, and then also yung coaching staff, ang kaming na matututunan and then ma-apply din sa buhay natin kahit di tayo player. So yun yung na-appreciate ko sa show. So so maraming salamat sa lahat ng nanonood, maraming salamat Sports Plus, marami pa tayong i-inspire at mga kwentong dadalhin sa lahat through Balyahan. So with that, congratulations Thank you. RDO sa Thank you. marami mong contribution sa PBA, sa Pilipinas. Sana ay hindi ka magbago. At napaka- Yan. At, Thank you, GB. Naku ba, hindi. Gabi mo ito at talagang Thank you, natutuwa kami sa lahat ng nagawa mo sa court at para sa Pilipinas. Salamat. Ayun. Salamat din sa inyo lahat sa mga nagpunta. Coach Chot, kay Coach Jimmy, kay Jason, kay Jeric, sa pamilya ko, mga kapatid ko nandyan. Yeah. Tsaka mga fans, lahat kayo, maraming salamat sa inyo. At nasubaybayan nyo yung journey ko. Talagang very proud ako na na-retire yung jersey ko sa Token Text. Maraming salamat. Dati legendary player, ngayon legendary coach na rin at podcaster na rin si RDO. Maraming salamat. Game over pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! Hi sa Balyahan, especially sa mga hosts, kay RDO and Sir GB. Congratulations sa inyo sa napakagandang podcast na ginawa nyo. Sana magtuloy-tuloy pa and marami pa kayong mga show and mga guests na may entertain yung mga tao, hindi lang sa basketball but sa buhay. And congratulations ulit. Brother RDO, GB, congratulations. Del, congratulations sa retirement ceremony sa retirement ng jersey mo, and all the best. Congratulations Balyahan, grabe yung success nyo since season 1 and sobrang fun all throughout from pilot episode pa lang hanggang ngayon. So kaya talagang maraming loyal viewers, lalo na sila GB and RDO. Sobrang kahit sino from Pool Pals na fans or basketball fans ni RDO na-reach talaga nila. So, kami from, hindi ko naman mention sa Sports Plus ako kat. Ayun, so congratulations sa lahat ng success. More victories for this show moving forward. Hi everyone, so make sure to support Balyahan since grabe na pa. Ako personally nanonood ako. Nakikita ko na super engaging. So, and nakikita ko mga naging experience mga PBA idols natin. Siyempre nakikita lang natin sila sa court, diba? So, dito makikita nyo yung personal na buhay naman nila sa Hi. Hello to Balyahan. Sana marami pa kayong mag-guest dito. Good luck and congrats. Thank you. Hello po, more power po sa Balyahan. Sana mas marami pa kayong mag-guest na PBA players or mga artists na yun lang po. Ayun, what's up? Congrats kay Sir RDO sa jersey retirement and congrats din sa show with Sir D. Balyahan. Hi everyone, catch RDO and GB Labrador at Balyahan. It's an honor to miss Sir RDO's greatness sa watching my career Hey, boss. Sir RDO, idol na idol kita. Lalo na yung mga wonderful mo na 3 points. Laging tumatapos ng kalaban yan. Lalo na sa Gilas, nako, idolo talaga kita. Saludo sa'yo kasi isa ka sa mga pundasyon ng Philippine basketball. Hi Balyahan. First time ko manood dito live. Excited ako. Good luck. Congrats. Alright. Congratulations pala sa episode ngayon. So, I'm here kasi na-invited ako sa Sir Jerry. So, it's a privilege for me to be here personally and mawatch sila ng live in person.
Thank you and more power sa inyo guys. Boss RD mo, Boss JB, congrats sa Balyahan Show. Sana mas marami pang episodes dahil as a basketball fan, less boring traffic pag makikinig ako sa inyo. Let's go Balyahan. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.